guys! Good morning and welcome back sa aking channel. So today pag-uusapan natin kung ano ba yung mga patok na mga negosyo na pwede nyong simulan ngayong 2019. Siyempre alam kong marami sa inyo na gustong magnegosyo pero hindi nila alam kung paano simulan or isip pa kung ano ba yung pwedeng inegosyo nila na patok sa masa. So gusto ko lang i-share sa inyo yung thoughts ko guys na sa tingin ko napapatok siya sa masa para at least magkaroon kayo ng mga ideas or maraming option. Nariyan guys is yung sa food industry kasi tayong mga Pilipino, mahilig tayong kumain, mahilig tayo sa pagkain, gusto nating mag-explore. So kumakain tayo ng breakfast, lunch, and dinner, minsan pa may pamerienda. So, likas talaga sa ating mga Pilipino ang mahilig kumain. Food business kayo guys, is maganda rin siyang idea na simulan dahil tayong mga Pilipino is mahilig sa pagkain. So, talagang papatok yan. Pwede rin kayong mag-food franchise guys, yung mga franchising na yan. Kasi, kung may sapat rin naman kayong mga puhunan, so, piliin nyo kung ano ba yung mostly na gustong-gusto ng mga tao. Like, yung mga siomai, yung shawarma, yung mga potato fries, etc. So, yun. Pwede din yun. Guys, next is pwede kayong magkarinderya kung hiling nyo ang magluto or masarap kayong magluto na alam nyo papasa sa mga panlasa ng mga Pinoy. Lulutuin nyo guys yung mga pampaano ng batok dyan, yung mga humba, yung mga pork chop, yung mga adobo, ano pa ba, yung mga bulalo, yung mga sisig, etc. Basta yun na alam nyo swak na swak sa panlasa ng mga Pinoy na yun yung lulutuin nyo and pabor dyan kung ang pwesto nyo pa is nasa maraming tao or sa tabi ng mga worker. Alam nyong tatangkilikin talaga nila kasi paborito talaga natin yan yung mga pampaano ng mga batok dyan. Pwede yung mga ihaw-ihaw guys, yung mga grilled kasi naalala ko meron isang stall doon na puro mga grilling station yan na yung mga pork barbecue, basta anything na mga grilled, patok yan sa mga Pinoy. And consider nyo rin guys yung pwesto nyo na dun sa mataong lugar para for sure maraming taong kakain at hindi naman sayang yung ipupuhunan nyo. So, kung mga busy mom naman kayo guys, kung hindi nyo pwedeng iwan yung mga chikiting nyo, and pwede din kayo kung mahilig kayo sa mga baking or sa mga paggawa ng mga cake or yung sa mga brownies, kahit sa bahay lang pwede kayong gumawa. Pero nga din ako nakita guys na gumagawa sila ng mga homemade lumpia and ano pa ba yung mga siomai, ayun, tapos binibenta nila through Facebook, pinopost nila online and then may minimum pieces yata sila na i-orderin mo para free delivery. O diba yung mga technique na yan, super convenient talaga pag ikaw kahit nasa bahay lang. Or guys, kung meron naman talaga kayong sapat na puhunan rin, pwede kayong magbigasan guys. Maganda ang business na to kasi syempre basic necessities to kailangan to ng tao everyday. Tayo nga kumakain nga tayo as like what I said, umaga, lunch, dinner, minsan nga nagme-merienda pa, diba? So ito hindi talaga mawawala tong ganitong business. Consider mo lang talaga yung location na maraming tao and hindi mo alam kung paano yung pasikot-sikot na ganitong negosyo. Pwede kang magtanong-tanong. Kapalan mo na yung mukha mo na magtanong-tanong sa mga store na may ganitong same business na kung saan ba sila kumukuha ng supplier na mas mura, kung magkano ba yung pinapatong nila, para at least may idea ka rin sa mga business na papasukin mo. Yung water refilling station guys, pwede din yun kasi isa din yun sa mga kailangan ng mga tao. So magandang business din yun guys. So I think kailangan nyo lang na umattend ng mga seminars para dagdag kaalaman and sa mga ganyang business guys, aside sa pwesto nyo, pwede rin kayong mag house to house na kayakin nyo yung mga tao na kung pwede sa inyo na kumuha ng tubig and with free delivery. So yun yung mga technique nila para lumami yung mga customers nila. So guys, next is kahit na wala kayong puhunan, pwede rin kayong kumita. Kung may mga talent kayo sa pagbabloging na gaya ng ginagawa ko, and hindi siya scam guys, talagang may pera sa YouTube. Pag once na approve na ni YouTube yung channel mo, pag once na monetize na, may mga ads na yung channel nyo, baka kayo na yung maging next Aunt Clams, Lloyd Cafe Cadena,
Michelle D, Will Dasovets, etc. So, malay nyo, di ba? Kung lang kayo with camera, pwede na kayong mag-start sa YouTube, mag-register lang kayo, and then yun na. Kasi alam nyo guys, kinain na tayo ng sistema ng technology. Why not try, di ba? Kasi ito din yung magandang way na pwede kang kumita kahit nasa bahay ka lang, nag-e-enjoy ka pa sa ginagawa mo, at kumikita ka pa through vlog. And insert ko lang guys na hindi lang sa YouTube na pwede kang kumita ng pera, pwede na rin sa Facebook. Guys, tama yung narinig nyo, pwede na rin kayong kumita sa Facebook. Kasi kumakailan lang ay naaprubahan na ni Facebook na pwede nang i-monetize yung video nyo. Kasi kumakailan lang ay naaprubahan na yung Pilipinas yun na pwede nang i-monetize kagaya ng YouTube yung mga videos nyo. Tips lang, hindi nyo pwedeng gamitin yung personal account nyo. Kailangan yung mag-create ng page at doon nyo i-download yung mga videos nyo. So, try nyo lang na mag-search kayo guys kung paano ba ang mga proseso sa mga ganito. Kasi kung kahit sa bahay lang naman kayo or wala kayong ginagawa, kung hilig nyo yung pag-vlogging na gaya ng ginagawa ko, so why not, diba? At least, magkakapera pa kayo. And then, kung maganda naman yung content nyo, you don't need to wait longer para ma-approvehan ni YouTube at ma-monetize na yung mga channel nyo. So, that's all for today guys. Sana nagkaroon kayo ng mga ideas dito sa mga shinare ko. And if you have questions and suggestion, just comment down below. Of course, bago tayo magpaalam, huwag nyo munang kalimutan na i-like and subscribe ang aking channel and click the notification bell para lagi kayong updated.